Isang malungkot na balita na ang vocalist ng bandang Aegis na kinalakhan natin ay namatay na at a young age na 48 dahil sa breast and lung cancer. Ano nga ba ang nangyari sa kanya recently at makakaiwas ba tayo dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Matatandaan na ilang araw ang nakalilipas, nag-update si Ma'am Mercy sa TikTok na siya ay naoperahan na sa lungs at nadala sa ICU matapos ito. Humingi pa nga siya ng tulong sa mga followers na ipagdasal siya. May nakita rin po kasing tubig sa kanyang baga at namamaga rin ito, kaya binibigyan siya ng steroids para matulungan siya doon. Pero nitong November 18 lamang, pumutok at umalingaw-ngaw ang balita na namayapa na ang lead vocalist ng Aegis sa paglaban niya sa breast and lung cancer. Ako, mga kapatid, lumaki akong naririnig na kinakanta ng mga pinsan kong biritera talaga yung kanta nilang Halik at Luha. Pati na rin yung Sayang na Sayang, lagi ko naririnig yan. Basta't meron kaming video ka dito sa bahay, may konting pagtitipon, yung mga kantang yan hindi nawawala sa birita ng mga pinsan ko. Hindi ako kasama sa mga buwibirit dahil hindi naman po ako singer. Soundcheck. Anyway, para sa akin bilang inyong family doctor at nutritionist na rin, mainam na magkaroon ng early detection hanggat maaari, lalo na kung mayroon kayong lahi ng mga cancer tulad ng breast and lung cancer. Base po kasi sa statistics, nangunguna for both sexes ang breast and lung cancer pagdating sa number of new cases for all ages. Sa mga kababaihan naman, nangunguna ang breast cancer at pang-apat naman ng lung cancer sa bilang ng new cases sa mga babae for all ages. Worldwide naman po tayo top 1 and top 3 ang breast and lung cancer respectively pagdating sa incidence and mortality rates. Kaya again, pinakamainam kung madidetect ito ng maaga dahil kung makukuha naman natin ito at early point in our lives, less ang magiging chance na ikamamatay natin ito. Okay po, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, mayroong dalawang big chunks ng risk factor ng breast and lung cancer. Yang mga yan yung mga risk factors na hindi mababago at yung risk factors na po pwede pang mabago. Pagdating naman dun sa wala tayong magagawa, yung hindi natin mababago, naririyan po yung pagtanda. As we go along, na-expose kasi tayo sa DNA damage kaya mas at risk tayo sa pagkakaroon ng cancer. Andyan din po yung family history ng breast and lung cancer. Pati na rin po ang pagkakaroon ng dense breasts. Pagdating naman sa mga risk factors na mayroon tayong magagawa, naririyan po ang pagiging sedentary o yung hindi masyadong nagagalaw. Mas at risk sa pagkakaroon ng cancer talaga yan. Ganon din po yung overweight or obese after menopause, nagte-take ng hormones, kung matanda nang nagkaroon ng anak, at pati na rin po kung nag-iinom kayo ng alak at naninigarilyo. Kaya para makaiwas sa mga ito, gawan natin ng paraan ang mga bagay na mayroon tayong magagawa. Kung on the heavier side, magpapaya. Alisin na ang pag-inom ng alak at sigarilyo. Wala pong mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. Pagdating sa mga diets ninyo, kumain ng mas maraming gulay at prutas na mayayaman po sa vitamin at mineral na nakatutulong sa pagprotekta sa atin laban sa mga sakit gaya nito. Although hindi naman ito totally maiiwas ang mga tao sa cancer, malaki pa rin po ang advantage niyan. Pati na rin ang pagkakaroon natin ng screening sa mga sakit. Magpatingin sa inyong mga doktor kung may nakakapa kayong bukol sa inyong mga dibdib at kung sa tingin po ninyo ay nahihirapan kayong huminga o madali kayong mapagod, meron kayong ubong hindi mawala-wala. Sa pamamagitan po ng screening, makikita natin kung meron nga bang mga tumutubong hindi dapat tumutubo sa inyong mga katawan. Tandaan, early diagnosis will lead to early treatment. Lagi natin sinasabi kapag ganito, pakikiramay po sa mga naiwan ni Ma'am Mercy. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay maging healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat.